Pero ang Panginoon, anong ginawa lang niya? Drawing lang. At isa lang ang sinabi niya na pagtutuwid. Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ay siyang maunang bumato sa babaeng ito. Diba? Grabe yung salitang binitawan. Malumanay na sinabi, pero matindi ang tama sa mga tao. Dahil nasa labi nila na hindi pala sila dapat magparusa dahil sila rin pala ay karapat dapat marusahan. Nung makaharap ng Panginoon si Maria Magdalena at wala ng mga tao, sabi niya, asaan na sila? May nagparusa ba sa'yo? Wala. Ano lang sinabi ng Panginoon kay Maria Magdalena? Umayo ka at huwag na magkasala. Kaya sa tabi mo, pag gusto mo ituwid ng isang tao, huwag mo siyang gamitan ng mga harsh word. Mga harsh words. Ewan ba? Minsan kasi pag nagkamali ang isang tao, parang wala na siyang ginawang tama. Amen? Kaya tanong sinasabi dito mga kapatid sa ating pinag-aaralan, isa lang ang sinasabi ng Panginoon bilang panghuli. Anong sabi dito? Three things happen when with us. His presence is acknowledged by the host. He rewarded, mga kapatid, move up to the highest seat and position. He is recognized and honored by all, no matter how high or how far from top the position is. Humility means 5 things to walk as a servant of God. Unang-unang dapat makita ang kababaan ng loob sa ating nakakilala na si Diyos. Tanong yung pagkatabi mo, nakilala mo na ba si Lord? Dapat sa iyo makita. Mahirap kasing sasabihin na tayo mga Diyos, pero hindi naman makita yung kababaan ng loob at kaamuan ni Lord sa atin. To assume a spirit of lowliness and submission, ang taong mababa ang kalooban, marunong magpasako, marunong sumunod. Amen? To come to God and confess one spiritual need and unworthiness. Inaamin niya na hindi siya karapat-dapat at hindi kalulog. Amen? Yun ang larawan ng isang taong mababa ang kalooban. Alam niya kung ano lang yung kaya niya. Alam niya kung saan lang yung nalalaman niya. Hindi siya nagrurunong-runungan, kundi alam niya kung hanggang saan lang ang kanyang kakayahan. Amen? Kaya bilang panghuli, humility is a problem to most men. Why? Because the world looks upon humility is a sign of weaknesses and cowardness. Ito ang sabi ko sa inyo kanina, ito ang ayaw ng tao maging ugali ang mababa ang kalooban dahil ang tingin sa kanya ng tao sa mundo, siya'y mahina at siya'y tuwad. Pero sa Panginoon, ang pinakamatapang na tao ay ang taong may mababang kalooban. Taas ang kamay ng matapang sa harapan ng Lord. Taas ang kamay ng matapang sa harapan ng Panginoon. Ha? Taas ang kamay dahil may kababaan ng loob. Amen? Tandaan niyo po, ang taong pinakamatapang sa mundo ay hindi yung mayayapang. Hindi yung walang nakikita kundi sila ang magaling. Ang pinakamatapang na tao sa mundo ay yung mga taong may kababaan ng loob. Amen? They see humble person as a person lower. Ang sabi ito mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, ang tingin nila sa mga tao ito ay taong wala lang. Amen ba? Mga tao mga kapatid na walang kakayanan, walang magagawa. Pero okay lang yan. May narinig ka, magkala na kumiko. Di ba? May ginawa sa iyong kapwa mo, ikaw na yung magpakumbaba. O ba kayo magkasundo? Bakit? Hindi naman siya ang kalulugdan eh. Ang kalulugdan ay yung tao may kababaan ng loob. Amen? Kaya nang sinasabi mga kapatid, the demonstration of humility was clearly stated by Jesus. He addressed His word to the chief Pharisees, the most proud and ambitious man. Alam niyo kung bakit niya rin sinabi yun? Kasi yung nag-invite sa kanya, ang dahilan lang talaga kaya in-invite siya, ay para mulihin ng Panginoon kung ano ang mainitin. Para ipakita niya na mayaman siya.
para ipakita niya na may kapangyarihan siya. Pero tandaan po natin, alam ng Diyos ang motibo ng puso natin. Kaya yung tao mababa ang kalooban, yun ang taong pinagpapala ng Diyos. Kaya sa katabi mo, ano man ang marating mo, ano bang tagumpay ang makamit mo, manatili ka pa rin nakatungkol sa lupa. Ano ba? Bakit? Sapagkat pinalulugdan ng Diyos ang taong may kababaan ng loob. Amen? At yung taong may kababaan ng loob, maraming nagmamahal dyan. At marami ang kaibigan. Taas ang kamay ng maraming kaibigan. Ay yung pagkawala, may hinahanap ka. Diba? Yung pagka nagkasakit ka, dami dumadalaw sa'yo. Yung mahirap, pagka nagkasakit, ako, sana namin kunin na ni Lord. Nang mabawas-bawasan naman ang mga hangin dito sa mundo. Ano ba? Amen? Iniiwasan ng iba. Amen? Kaya, anong sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid? The humble man will be acknowledged. The humble man will be rewarded, and the humble man will be honored. Sino ang magbibigay sa kanya ng gantimpala? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So humility and the fear of the Lord brings wealth and honor to man. Nasa kamay na gustong yumaman. Nasa kamay dito na gustong pagpalain ni Lord. Anong sabi mga kapatid? Humility and fear of the Lord brings wealth and honor and life. Kapag ikaw ay may kababaan ng loob, mga kapatid, pagpapalain ka ni Lord. At kapag ikaw may kababaan ng loob, mga kapatid, bibigyan ka ng papuri ng Diyos. At bibigyan ka niya ng napakagandang buhay. Amen? So, ang pagkatakot kay Yahweh ay ang kababaan, o sabi ito mga kapatid, ang pagkatakot kay Yahweh at ang kababaan ng loob ay magbubunga ng yaman, buhay at karangan. Kaya kapag pinipagkatabi mo, manatili ka nakatapak sa lupa. Dumating man ang panahon na ikaw ay ipinopromote ni Lord. Manatili kang ang pinagmamalaki ay walang iba kundi ang Diyos na nagpapala at nagpo-promote sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya ang challenge sa atin ng Panginoon ngayong hapon ito, maging mababa ang ating kalooban. Sapagkat kapag ang tao ay mababa ang kalooban, ang Panginoon ang nakikita sa kanya. Sapagkat ang isang karakter ng Panginoon ay ang kababaan ng loob. Alam niyo, pag-uwi niyo ngayon, paglabas niyo dito, itetest kayo ni Lord kung may kababaan kayo ng loob. Hindi ko alam kung anong kaparaanan, pero pakita niyo na ang Panginoon nga ang nasa atin. Dahil kung ang Panginoon ang naghahari sa puso natin, yan ang magiging ugali natin katulad ni Jesus na may kababaan ng kalooban. May natutunan po ba tayo? Magsitayo po tayo lahat sa oras nito. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. At sabihin natin, Lord, salamat po sapagkat pinapaalalahanan mo po ako. Marami kong gustong maabot sa aking buhay. Pero Lord, gusto ko po, wala akong tatapakan ng tao, wala akong sisiraan ng tao. Hindi ko papakita na mas magaling ako kaysa sa kanila. Sa patisalamat po ang Tuhan ko, ang ikaw ang makilala sa buhay ko, ang ikaw ang maghari sa buhay ko. Kaya sa oras nito, Panginoon, dalahin ko po na kung meron pa po akong kayabangan na titira sa aking puso, nawa ang kayabangan ito'y ang ikaw ay magmalaki, ang ikaw ay makilala, ang ikaw ang mataas dahil sa lahat ng kabutihan ginagawa mo sa aking buhay. Dumating man ang panahon, Panginoon, na maging leader ako o anuman ang posisyon ay magkakalago sa akin. Nais ko po na katulad mo, maabot ko po ang kapwa ko at mailagay ko rin ang aking sarili sa kalalagayan ng kanilang mga buhay. Na hindi ko ilagay ang aking sarili na iba ako at nakahilig sa kanila, kundi sa iyong paningin, kaming lahat ay pantay-pantay.
sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y inudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dabagin mo na ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglutan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglutan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papulit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kahit minsan pa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglutan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon Jesus, ikaw po mag-aari sa amin. Naway gawin mo kaming katulad ng Panginoon na puno ng kababaan ng kalooban. Sapagkat pag ang tao ay puno ng kababaan ng kalooban, puno siya ng pag-ibig, puno siya ng pagmamalasakit sa kapwa, at puno siya, Panginoon, ng matuwid na pamumuhay. Panginoon, pagpalain niyo po kaming lahat. Bilang kami ay mga anak mo, Panginoon, naway ikaw ang makita sa aming mga buhay. Ingatan niyo po lagi ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming mga buhay. Na ano man ang dumating sa aming biyaya at pagkapalay, huwag kami magmalaki na kami ibangis sa iba, kundi sa lahat ng biyaya at pagkapalang tagumpay na aming makakamtan mula sa iyo. Ikaw ang aming itataas, ikaw ang aming ipapakilala, ikaw ang aming ipagyayabang, na ang lahat ng aming nakamit sa buhay ay nagmula po sa iyong kabutihan. Pagpalain niyo po kaming lahat ng aming mga buhay, hanap buhay, kinuha ng aming mamahal sa buhay. Katagpurin po, Panginoon, ang lahat ng aming itinataas na mga panalangin, kahilingan at mga samong pusin at mga kailangan. Nasulat pa din, nasulat kasama ng aming mga handog para sa gawain. Inaangkin po namin, Panginoon, na kami lalabas sa lugar na ito po uwing answered prayer na. Pagpalain niyo pong gawain mo ito, ang lahat ng mga manggagawa mo, mga abot at manunugtog, ang lahat ng mga prayer partners, Panginoon, ipagpalain niyo po. At inaangkin namin, Panginoon, na ang lahat ng aming mga kahilingan sa hapong ito ay iuwi po namin ng higit sa sapat. Lord, pag-uwi namin, huwag kami ang makika, kundi ikaw ang kababaan ng loob at pagmahal ang siyang mahayag sa aming buhay. Kasi wala ng parangal, magpuling pagsamad pasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpalanda ni Yahweh Shaddai, humayo tayong tumulan sa Panginoon na may kababaan ng kalooban. Salamat po, and God bless us all.